sa Seoul, South Korea. Habang humahawak ng mikropono si Vice President Sara Duterte, ang kanyang tinig ay nanginginig hindi sa lamig ng hangin, kundi sa bigat ng katotohanan itinatago ng Marcos administrasyon sa sambayanan. Habang ang buong Pilipinas ay nakatutok sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ang tunay na drama ay nasa ibang entablado. Isang anak, isang ina, isang vice-presidente, pinagkaisahan, pinagplanuhan, pinagtaksilan. Sa akin maganda. Maganda talaga yung sapatos na crocodile. Tapos tinanong ko siya. Sabi ko, how much? Nasabi niya, ganito, in one. Tapos kinampute namin, 80,000 pesos. Ang sapatos na crocodile. Nakalimutan ko lang ngayon kung anong brand yun na daanan namin. 80,000 pesos. Ibig sabihin, kapag binalatan natin ang ating mga congressman at ginawa natin sapatos yung kanilang mga mukha, ikita tayo ng 80,000 isang pares ng sapatos. Balik ako sa Quadcom. Nag-imbestiga sila. Sinabi nila doon sa isang nakaupo na witness nila, si Rohina Garma. Sabi nila, Rohina, pinatay mo ang boss mo. Meron kang mga kasama, pinatay mo ang boss mo. Pero Rohina, hindi ka namin iimbestigahan sa pagpatay mo sa boss mo kung magsasabi ka laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Witness siya. Napanood natin lahat yon. Napanood yon ni dating Pangulong Duterte. Pero, may ginawa ba si dating Pangulong Duterte kay Rohina? May ginawa ba tayo kay Rohina maliban sa sinasabi natin online, sa social media natin? Wala. So, ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo, nandyan pa rin yung witnesses na sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi siya makikialam sa investigasyon o sa trial man. Ang susunod na pwedeng magpa-interim release o hindi pwedeng magpa-interim release kapag nagdududa ang korte na gagawa ka ng krimen. Wala ngang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen ang gagawin mo? Merong mga police operations kontra illegal na droga. Yung Pabaran! Ma'am! Alala mo, sabi dito sa harap, tulamin na lang daw lahat yan. 2,000 natin, 2,000 kulang. 2,000 won kulang. 2,000 pesos. more. Ibigay na ako. Pasensya na ha. Sinisipon kasi ako. Masakit yung lalamunan ko. Kasi kinain ko yung mga sasarap na ice cream ninyo dito sa Korea. Paggising ko, sakit na no. Meron na siyang parang bukol dito dalawa. At parang sinisipon na ako dahil sobrang heat. Grabe, maninginit ninyo. Uy! Grabe, init sa Korea!
kang naa sa disyerto. Yes, ma'am! Ganit, normal ito. Yes, ma'am! Ito ang new normal nyo. Mag-adjust kayo. It's not new! Ganyan na talaga yan. Saan ako? Sa interim release. Kaya, ibigay. Hinihingi natin na ibigay niya na yan. Hindi naman yan tatakbo. 80 years old, may mga sakit. At gusto lang niya umuwi ng Davao City. Lahat ng witnesses niyo buhay na buhay simula noon hanggang ngayon. Si Trillanes, aabot na yan ng senior citizen. Diba? Walang nangyari sa kanya. Kahit yung ulam mo, ma'am, hindi effective. Diba? Meron pa ba siyang krimen na gagawin? Wala nga krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen na gagawin? Diba? So, iyan ang pakiusap sa ICC. Ibigay na ang interim release. Ang susunod, yung jurisdiction na naririnig ninyo lagi. Nag-imbestiga sila 1 taon pagkatapos na lumampas na ang 1 taon pagkatapos nating umalis sa ICC. Ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-imbestiga. Kasi meron lang period na pwede ka mag-imbestiga. Labas nun, hindi na pwede. Kasi ang lalabas niyan, kung walang period, ay pwedeng buong buhay mo, 100 years na ang dumaan, ay mag-iimbestiga pa rin sila. Hindi pwede yun. Kaya ang hinihingi ng mga abogado, i-dismiss ang kaso kasi wala ngang jurisdiction. Yan ang dalawang bagay na hinihingi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At yan din ang rason kung bakit tayo nagsama-sama, nagpapakita ng suporta at sumisigaw na bring him home. Bring him home! 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 Meron tayong Free Duterte Now rally. I-release na ninyo yan. Hindi yan tatakbo. Ilang beses na siya nagsabi, a-attend siya ng trial kung sinasabing a-attend siya ng trial. Yan lang naman ang kinakatakutan nila eh, na mawala yung kanilang akusado, yung kanilang suspect. Ang susunod ay ang ating diskusyon sa nangyayari sa ating bayan. Dahil nabudol tayong lahat. Huwag na natin pagkatin. Inday Sara, kasalanan mo ito lahat. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, akala ko kasi, di ba kasi, nakita naman natin kung ano yung ama. Nakita natin yung martial law. Nakita natin kung anong klase korupsyon at ill-gotten wealth ang nilamas nila sa Pilipinas. Akala ko, nagkamali nga ako sa akala ko. Akala ko, ang gusto niya ay mas magandang Pilipinas kung ano yung nakikita at nararamdaman at tinitirhan natin ngayon. Kasi bakit ba? Kasi nandoon yung mga anak natin. Kasi sila din yung susunod na mga Pilipino na maninirahan sa ating bayan. Kaya gusto natin,
iiwan natin ang maayos, maganda, maunlad, may disiplina na mga mayaman na mga Pilipino at na bayan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ganyan ang paningin niya sa kanyang kailangan gawin para sa bayan. Hindi ko alam bakit lahat tayo pare-pareho ng pangarap para sa ating bayan. Pero merong iilan, ang malas pa natin, nakaupo sila lahat sa posisyon sa gobyerno, hindi pareho sa atin ang kanilang pangarap para sa bayan. Kaya, bukas ay State of the Nation Address. Sayang ang data. Kaya nga, ma'am, ako din ayaw ko na rin manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, ma'am, hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Huwag na rin magbasa. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Ipunin ang tubig baha. Hindi ko lang. At mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May bagyo, may baha. So bakit? Kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, new normal na yan, at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. Control nila yun, nasa bulsa. Bakit? Hindi na. Yung sinasabi niya, at yung sinasabi niya sa susunod na araw, o sa susunod na linggo, magkaiba. Hindi na siya, wala na sa wisyo, sa Tagalog. Tulad na lang din ng 20 ang bugas. 20 ang bugas. Hindi ko alam kung saan galing yung naisip niya, na ipinangako niya para sa taong bayan na gagawin ng pamahalaan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Kung alam niya na hindi magagawa yon, ibig sabihin noon siya ay nagsisinungaling, nambubudol. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss, sir. Ikaw man representative nila. Hinahati-hati lang nila. Karamihan ng pera pumupunta sa bulsa, yes, at sa mga walang kwentang programa. Kasi hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget
ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? O nakasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran? Hindi napupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa ng tulay mula sa Sorsogon papuntang Samar, mula sa Leyte papuntang Surigao, at pabalik ka naman Zamboanga papuntang Dumaguete, Dumaguete papuntang Siquijor, papuntang Cebu. Kung mangungutang ka para itulay mo yan lahat, okay lang. Pero kung mangungutang ka dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 5,000 sa akin, 5,000 sa'yo, walang kang makikita pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. At paano mo yon mababayaran? Doon sa mga bigay mo, bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya. Dahil pangit pa rin ang bayan. Bagsak pa rin ang iba't ibang lugar natin. Susunod. Anong oras na? Alas 4? Okay. Kasi sabi nila hanggang alas 5 lang daw tayo dito. Sanyasan ninyo ako pag umabot na tayo ng 4:30 ha, kasi magpicturan pa tayo. Ang dami natin. Okay? Asa ako, sa Sona bukas, mabubudol na naman sila. Ang susunod ay yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na
ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yon. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala ka, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipaggirian ka doon sa dagat. At anong sabi niya ngayon? Sa girian ng teritoryo ng Cambodia at Thailand. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan doon. Pero ano ginagawa niya sa bayan natin? Tinutulungan niya ang interes ng dayuhan, interes ng ibang bayan na makipaggirian sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko, hindi ko lang alam kung napapansin niya. Iba ang sinasabi niya ngayong araw na ito at iba din ang sasabihin niya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Habang lumalala ang kalagayan ng ating bansa. Lagi akong tinatanong, ano bang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin ay magkaisa tayo. Sabihin natin sa pamahalaan, maraming maling pulisiya. Dapat ninyo itama. Unang-una na, hindi ninyo kami pwedeng sabihan na magtiis na lang kami. At new normal na yan. Hindi ninyo kami pwedeng sabihan na wala na tayong magagawa. Dahil, bakit? Ganito ang bansa ng Korea. Hindi perfect, pero madaming maayos. Marami pang ayuda. Bakit? Marami pang ayuda dito. Alam nyo, pumunta ako, diba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil walang nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Na hindi pwedeng okay na ito. Bayan ito ng mga anak natin. Patapos na tayo. Anong edad ko? 28. Uy, sandali. Kahapon, nagsakay kami ng international taxi. So, yung Koreano na driver, marunong siya mag-English.
Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Hindi kami nagsabi sa kanya. Basta nagpa-drive-drive lang kami sa mga kailangan namin gawin. Overheat. Sabi nung taxi driver, Kailangan pa rin nakapag ng payo. may asawa na ba daw ako? Ayaw nang magtanong. Nagtigil ako. Sabi niya, may asawa na ba daw ako? Ayaw nang magano. Tapos sabi ko sa Sabi ko, kanya, nakapicture lang ako wait, mag-isa. 28 years old lang ako. Oh, 28 years old lang ako. Patapos na ako sa mundo na ito. Yung anak ko, 8 years old pa lang. Ayaw ko na iiwan yung bayan natin na magulo. Na ang mga bata hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Na ang mga tao ay walang oportunidad sa trabaho. Gusto natin ang bayan na hindi tayo kailangan umalis dahil sa pangangailangan. Aalis lang tayo dahil kagustuhan natin umalis. Ayaw natin ng future na kailangan nating iwanan ang ating mga anak. Kasi dito sa bayan natin sa Pilipinas, walang trabaho, walang kita, walang oportunidad. Ayaw natin yun. Ayaw natin na mag-iwan ng lubog Picture na. sa utang at hindi maayos na Pilipinas sa ating mga anak. Yan yung kailangan natin ipaintindi sa mga tao na mag-State of the Nation address. Yung mga kasamahan niya doon, magpapalakpakan sa lahat ng sinasabi niya na hindi naman natin nararamdaman doon sa ating mga barangay, doon sa ating mga tahanan. Kasi kahit ano pa man ang sabihin nila, yung mga picture nila, yung mga numbers nila, mga sulat nila, hindi natin nakikita sa ating mga komunidad. Kailangan natin ng mas maayos na pamamahala sa ating bayan. We deserve better. Hindi kami ang sasabihan, hindi tayo ang sasabihan na okay na yan. Ganyan talaga yan. Hindi pwedeng ganyan ang sagot ng gobyerno. Alam nyo, kahit saan ako pumunta, yan ang sinasabi ng taong bayan sa akin. Pero paalala ko lang sa inyo, hindi ito trabaho lang ng isang tao, ha? Trabaho ito ng lahat ng Pilipino. Lahat kayo dapat may pakialam sa kung anong nangyayari sa ating bayan. Dahil lahat kayo may anak. Kayo lang. Dalaga pa ako. Dito sa Korea. 28 years old lang ako. Dahil lahat tayo, may anak. At lahat sila nandoon sa Pilipinas. Ayaw natin na ang ating mga anak ay tulad ng pinagdadaanan natin, nabubwisit sa araw-araw na pangit na kalagayan ng ating bansa. Ang gusto natin, hindi nila
problema, ang sweldo, ang pagkain, ang kung ano pa yung kailangan na pambayad ng upa, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng lahat. Ayaw natin na ganon ang kanilang kinabukasan. Ang gusto natin na kinabukasan para sa ating mga anak ay may bonus, ang laki ng bonus ko sa sweldo ko, saan kaya kami mamamasyal. Ganon ang gusto natin na kinabukasan ng ating mga anak. Yung mga pangarap natin para sa sarili natin na hindi natin magawa dahil kailangan natin maghanap buhay. At kailangan natin kumayod. 5 ang trabaho. 6 ang trabaho. Totoo yan. Mahal talaga. Mag-asawa, sir. Yan din ang sabi ng asawa ko sa akin. Kaya minsan hindi ako nagsasabi ng totoong gastos, sir, sa kanya. Mahal daw ang mahal daw ang 4:30 na daw. Okay. So, interim release jurisdiction sa ICC. Sa bayan natin, huwag nating tigilan ang paghingi sa pamahalaan ng karapat-dapat para sa taong bayan at sa ating bansa. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Syukuran. Duterte! Duterte! Ladies and gentlemen, the future. Hulyo 27, 2025. Isang araw bago ang State of the Nation Address. Ngunit saan si VP Sara? Wala. Hindi inimbitahan. Hindi tinanggap. Hindi pinahalagahan. Dahil matagal na siyang isinantabi ng Marcos administrasyon. Una sa confidential fund issue, tinanggalan ng accountability. Pangalawa, sa DepEd, minanipula at pinilit pababain ang kredibilidad. Pangatlo, sa security details, binawasan ng access. At ngayon, pinatahimik. Bakit? Dahil sa pangalan ng kanyang ama, Rodrigo Duterte. Sa halip na depensahan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ang pinayagang lumagda sa paggalaw ng ICC. Hindi para sa kapakanan ng bansa, kundi para iwan sa ere ang kanyang sinundan. Sa tulong ng kanyang mga kalihim, naglabas ng mga memo na nagtulak sa DFA na huwag harangin ang warrant. Nagbulag-bulagan ang DOJ. Tahimik ang DND at mas tahimik si Marcos. Bakit? Dahil ito ang plano. Purahin ang pangalan ng Duterte sa politika upang malinis ang daan para kay Romualdez. Sa mababang kapulungan, ang speaker ay walang iba kundi ang pinsang buo ni Pangulong Marcos, Martin Romualdez. At sa ilalim ng kanyang liderato, milyon-milyong pondo ang pinigil kay Vice Presidente Sara, sabay pinayagang umusad ang impeachment complaint kahit walang sapat na batayan. Ibinulgar ng ilang whistleblowers, may cash offer daw sa bawat pirma. 200 milyong bawat ulo. Ito ang kalakaran sa Kongreso. Kapag hindi ka kaalyado, papatayin ka, hindi ng bala, kundi ng badyet at boto. Bakit Korea? Bakit doon nagpakita si Vice Presidente Sara? Hindi ito ordinaryong rally. Ito'y hudyat, isang senyales sa mga bansang nanunood na ang anak ni Duterte ay hindi susuko sa sistemang sinadyang sumakal sa kanila. Mula Melbourne, The Hague, hanggang Seoul, ang daan ay tila propetikong ruta. Ang ruta ng isang babaeng inalisan ng kapangyarihan, pero hindi naalisan ng prinsipyo. Joel 2:28. Sa mga huling araw, ang inyong mga anak na babae ay magpapahayag ng propesiya. Hindi ito simpleng awayan ng pamilya. Ito ay dahil sa pagiging sakim at lulong sa kapangyarihan.
Nais ng Marcos Romualdez clan na sila ang bagong dinastiya. Hindi legacy, kundi control. Hindi serbisyo, kundi survival. At ang hadlang sa kanila, isang babae na may pangalan ng isang lalaking pinagbintangan, pinaslang sa media, at ngayon ay nakakulong sa Hague. Pero kung ang Diyos ang magpapasya, ang katotohanan ay hindi kailanman mapipigil. Ang pagtataksil ay lumalabas hindi lang sa desisyon, kundi sa katahimikan ng mga nakikinabang. Ang ICC ay hindi lang korte. Ito ay puwersang internasyonal na ginagamit ng mga elitista upang patahimikin ang sinumang hindi sumusunod. Pero sa Biblia, malinaw. Ang mga hari ng lupa ay huhusgahan at ang mga anak ng liwanag ay babangon. Ngayon, ikaw na nanonood, ikaw na Pilipino, pipili ka ba ng katahimikan o maninindigan sa katotohanan? Gising bayan, ito na ang senyales. Ang propesiya ay gumagalaw at ikaw ay bahagi ng kasaysayan.